morning. So, nagpahinga ako kahapon, maghapon, pero yung pahinga ko is gumawa ako ng affirmation cards. So, yun yung pahinga ko all day. Ngayon naman is medyo okay ako. So, supposed to be pupunta kami sa Paramata, shopping area ng anak ko. Naiinip na kasi siguro. Kaya, yun, nag-aaya siya. And then, sabi ko din, isama niya na yung kaibigan niya. May isa siya kasing close na kaibigan niya, si Roy. So, sabi ko, tanungin din kung gustong pumunta. But, Roy is available not until 3 o'clock ngayon. So, sabi ko, wala nang time kasi maaga nagsasarado ang mga shop. 4-5 o'clock sarado na sila dito. So sabi ko, tomorrow na lang. Dahil tomorrow, every Thursday, night shopping, late night shopping. So, tomorrow na lang kami pupunta. So, ito, nung isang linggo ko pa gustong magpalit ng bed sheets. So, yan yung target ko today. Magpalit ng bed sheets namin. Tsaka yung anak ko, yes, kwarto pa rin namin siya. Like, Filipino style. Merong spare room pero hindi pa siya ready. So, hinahayaan ko lang siya. Eventually, lilipat din yan sa kwarto niya. But yeah, like what I said nga, ito ang aking plano ngayon. Ito nabawasan na to nung isang araw or 3 days ago, sorry. Nabawasan na siya. Ayan, nakapagtupi na ako. Pero natambakan na naman siya kasi hindi ko alam kung saan ba, paano ba kami nagbibihes. Tapos tong iba, nailagay ko na din dito sa mga lagayan. Dead linens to. But, of course, dapat na itabi na namin to nung isang araw. Sabi ko sa asawa ko, pero nakalimutan ko na, and then nag-hibernate nga ako. So itong dalawa dito, magagamit ko na naman dahil gusto ko magpalit ng bed sheets. So ito ang goal, magpalit ng bed sheet, maglinis ng kwarto, and then ito I put away, i-fold and then put away. So let's see guys kung kaya ng powers kung gawin to. Hopefully, kasi ito yung usually na nangyayari sa akin. Maglilinis ako, then like half a day, then after that hihinto ako kasi hindi na kaya ng powers ko. Then yung pinaglinisan ko, madadagdagan yun, hindi ko pa natapos, madadagdagan na naman. So ito yung hirap ng may sakit na chronic pain, ng may sakit. Kasi natatambakan ako, hindi ko pa natatapos, tas matatambakan na naman. And then, yung pagkalito ko nga, makikita nyo sa mga video ko na i-upload. Sa kitchen ako, and then maya-maya nasa kwarto na ako kasi may nakita akong dapat kong gawin doon. So, yun yung iniiwasan ko, pero ang hirap. So, ayun, samahan nyo ko ngayon. So, ito na nga, ayusin yung kwarto na. So, see you later guys. Linisin tong bintana namin. Gumamit din ako ng vacuum. Mas madali siya, efficient siya, tsaka mas matipid kesa sa gumagamit ako ng paper towel. Yun kasi yung ginagamit ko dati. And then, kita ko to sa online. So, tinry ko. Okay naman siya. Mas efficient nga. Like, nang sabi ko, mas madali siyang gamitin. Hindi siya paulit-ulit ng katulad ng pagpunas. So, okay din siya sa paglilinis ng banyo. Especially yung banyo, mga banyo namin is glass yung shower niya. So, ito din yung pinangpapatuyo ko. Binabacuum ko yung moist
Pagkatapos linisin yung mga tubig na residue, pinabacuum ko na lang. Then, yung vacuum ko naman is yung light lang, handheld. Ever since kasi na nagkaroon akong sakit na fibromyalgia, mas lighter, mas madali sa akin na gamitin. Tulad nitong vacuum na ginagamit ko ngayon. Pangalawang vacuum na namin to na handheld. Yung isa is naglast naman siya ng 2 years. Sobrang nakatulong siya sa akin, especially na hindi nga ako nakakagalaw masyado. Hirap ako, lalo na yung pagba-vacuum kasi kadalasan kailangan mo pang yumuko-yuko, mag-bend. So yun. So ito, mas madali siya, although meron kami talagang vacuum na isa, yun is pang general cleaning lang. Pag yung asawa ko yung nagva-vacuum, yun yung minsan na ginagamit niya. Tapos pag ako lang, ito lang yung handheld vacuum lang. So less stress sa katawan natin. So mas maganda yung hahanap din tayo ng ways at saka mga gamit na pwede pa rin nating gamitin while meron tayong chronic pain. Nung hindi pa ako nadadiagnose, sobrang malakas akong gumamit ng mga chemicals, especially yung bleach sa toilet, sa shower room. Parang hindi ako nalilinisan pag hindi amoy bleach, amoy chemical yung toilet tsaka yung bathroom namin. So, yun, ang dami kong ginagamit na ganun, madami kong mga pang-spray. But ngayon, sobrang sensitive na din yung pang-amoy ko kasi pag may fibromyalgia ka, like yung 5 senses mo, apektado, nagiging sensitive. So, nag-less ako sa bleach. Usually, every time talaga. So, nag-less ako ng bleach. So, ang kadalasan na ginagamit ko na lang disinfectant as long as hospital grade siya. Ganun yung ginagamit ko. Mahilig din ako mag-spray sa mattress para ma-freshen siya. As much as possible, ang binibili ko na yung natural. So, ayun nga, like what I said, kailangan nating mag-adjust. Kasi kung hindi, tayo din ang magsasuffer. So, eto na nga, ang goal ko ngayon is ayusin tong bedroom namin, magpalit ng bed sheets, like general cleaning. So, let's see kung matatapos ko. Sa totoo lang, ang hirap talagang gumalaw pag meron kang nararamdaman sa katawan mo, especially itong fibromyalgia. Buong katawan mo talaga sobrang sakit 24/7. Tapos may coexistent na symptoms pa siya. Yun yung mas mabigat. Pero like what I said nga, gaya ng sinasabi ko, piniface ko lang yung sarili ko, I'm facing my time, dahan-dahan lang. So, yun ang importante, kahit papano may nagagawa tayo kahit na dahan-dahan lang. May mga araw ako na talagang yung energy ko is 0%. Lalo na pag walang tulog, doon ako mas lalong nanglalambot. Napaka-laking impact ng maayos na tulog pag may chronic pain ka. Pero kahit low energy ako minsan, pag yung medyo okay yung nararamdaman ko, hindi masyadong masakit yung katawan ko,
gumagalaw pa rin ako, gusto ko pa rin maging productive yung araw ko kahit papano. So yun, kaya ginagawa ko, nagpapahinga muna ako bago ituloy ulit yung chores, o kaya some other day naman, some other time. Yun, ganun ang ginagawa ko. Dati-dati kasi, pag hindi ako nakakagawa, yung nakahiga lang ako, especially nung hindi pa ako nadadiagnose, sobrang nahihiya ako. Nahihiya ako sa sarili ko din, sa asawa ko, tsaka sa mga anak ko, dahil hindi ako makapag-tidy, hindi ko sila malutuan, hindi ko magawa yung house chores as a mommy, as a nanay. Pero ngayon, natuto na ako, dahan-dahan, at least kahit papano, may nagagawa ako. So, pag may nagawa akong isang bagay o dalawa, after nun, inaano ko sa sarili ko na I have to stop. Kasi, ako din ang kawawa. So, ang ginagawa ko ganun na lang. After kong gumawa, nag-shower na ako, and then, hihiga na para makapahinga, or other way around, mag-i-sleep in muna ako sa umaga and then tanghali na ako tanghali ko na ginagawa yung mga house chores. So ayan na nga for today's video. If you're watching this and may chronic illness ka rin, I just want to remind you na hindi mo kailangang maging productive everyday para lang maging worthy. Okay lang mabagal, okay lang magpahinga, okay lang humingi ng tulong, at okay lang din minsan kahit hindi perfecto yung bahay natin. Ang importante, ginagawa natin yung best natin, despite na may karamdaman tayo. So yun, thank you so much for watching today's vlog. Konting linis at konting luto. And kung gusto niya pa ng mga vlog na ganito, just don't forget to like, comment, and subscribe. See you next vlog, guys. Always remember, one step at a time lang. Bye!